hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is Sing a little louder. Sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder. Let's sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of
hallelujah. I can't do it for you. There's a song written on your heart only you can sing. And when you sing, enemies flee. When you sing, prison walls come falling down. When you sing, heaven invades the earth. So just begin to lift up your hallelujah. Raise it like a banner. Raise it like a flag. Raise it in the middle of the storm. Let it rise. Let it rise. Like a symphony to the King. Everything to you, Jesus. We raise it all up. Sing a little raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I inhale, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Hangad ko po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Tayo po ay nasa huling linggo na po ng buwan ng Oktubre at napakabilis po ng panahon at malapit na po ang Kapaskuhan. At tulad ng dalangin ng karamihan, dalangin po ng bawat isa na maging maayos na po ang ating sitwasyon, lalo na po sa paparating na Kapaskuhan. Sa 2 linggo na nakaraan ay ibinahagi ng ating pastora at pastor ang tungkol po sa kahalagahan ng discipleship. Ang ating pastora po ay ibinahagi niya po ang pagtawag po ng mga unang disciple ng ating Panginoong Hesus sa Mark 1 verses 16 to 20. At ang ating pastor naman po ay ibinahagi ang pamamaraan ng pamumuhay o lifestyle ng isang disipulo na mula naman po sa aklat ng 2 Timothy 1 5 to 14. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa discipleship. Pero bago po yun ay samahan niyo po ako na manalangin. Tayo po ay humingi ng paggabay sa ating Panginoon at sa banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan, dinadakila sa aming buhay. Maraming salamat, O God, sa buhay, sa kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, O God, sa patuloy na pag-iingat, pagkagabay, sa proteksyon at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Nagpapalinis, Panginoon, sa inyo na anumang po, Panginoon, na nakikita nyo na maaring maging hadlang sa aming pakikinig ng iyong salita ay sa pangalan ni Jesus ay alisin niyo po ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa tulong ng inyong banal na Espiritu na maunawaan po namin ang inyong mensahe sa araw na ito. At tunay nga, O Diyos, na ang salita mo, Lord, ay magrema, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, ay itago niyo po sa inyong likuran. Magsilbi lamang ako, Panginoon, na boses, Panginoon. At ikaw po ang mataas, madakila, marinig at masamba sa mga oras na ito. Muli, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus, aming Diyos, tagapagligtas. Amen. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay may title na Pass It On. Bahagi pa rin po ito ng ating pagpapalalim sa kaalaman pagdating po sa pagdidisciple. Bago po iyon ay balikan po muna natin ang meaning ng discipleship. No po? Discipleship comes from the word disciple, and ang literal definition po neto ay one who accept and assist in spreading the doctrines of another. So yung the word po na disciple ay galing po sa Greek word na matetes, ng ibig sabihin po o literal meaning po neto ay pupil, but also a follower. No po?
So, pagdating po kay Merriam-Webster po, ang definition naman po ng disciple is one who accept and assist in spreading the doctrines of another. And the biblical meaning naman po neto is discipleship is defined as followers of Christ who then teach what they have learned. So, bakit nga ba kailangan nating mag-disciple? So, why do we need to disciple? So, we need to disciple because Jesus commanded us to do so. So, bilang isang Kristiyano po, napakahalaga na ibahagi natin yung ating pong natutunan, no po. At ito po yung pinaka-final commandments ating Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit. Ang ating pong key verse ay mula po sa aklat ng Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kilala po natin ang verses na ito bilang the Great Commission. Ito po yung huling habilin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat sa langit. Kumbaga po, maihahalin tulad natin ito sa ating ngayon yung tinatawag na last will and testament, no. Ito po yung ito naman po ay legal documents, no po, na iniiwan ng isang tao na para sa kanyang mga iiwanan. Ito po yung mga requests or wishes nung tao na gusto niyang ibilin sa mga maiiwan niya. Pero po ang ating Panginoong Jesus ay commandments naman po ang iniwan sa atin, no po. At tayo po ay kanya pong tinagubilinan na humayo at gawin pong alagad ang lahat ng tao sa bansa at ibaptize po sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At turuan natin sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos niya. At meron po itong paalala sa atin, assurance sa atin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon sa gawain ito dahil kasakasama po natin siya. Po. Bago pa man po dumating ang ating Panginoong Jesus ay marami na pong character sa Bible ang nagpakita ng kahusayan pagdating po sa pagdi-disciple. Isa-isahin po natin sila. Mula po sa lumang tipan po, nandyan po si Moises at si Joshua. Alam naman po natin ang ginampanan ni Moises sa buhay ng mga Israelita na po. Siya po ang naatasan ng ating Panginoon na mag-alis sa mga Israelita sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. Subalit, hindi po niya ito nagawa. Meron po siyang maituturing na kasakasama niya palagi na po. So may kita po natin sa Exodus 33:11. Sabi po doon, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent. So during po sa buhay at pamumuno po ni Moises, meron po siyang young aide o meron siyang masasabi po nating simple tawag sa aid is assistant, no po, or helper. At ito po ay si Joshua. Alam naman po natin na si Joshua po ay ang naging successor ni Moises, no po. At siya po yung kasama niya sa mountain nung tinanggap niya po yung law galing po sa ating Panginoon. At sa buhay po ni Joshua ay natutunan niya po kung paano mamuhay ng tama at paano po mag-lead ng tama na naayon sa pinag-uutos ng ating Panginoon. At dito din po ay siya po ang nagtapos
ng misyon na maidala ang mga Israelita sa lupang pangako. Sa mga propeta naman po ay makikita naman po natin ang paano ang pagdi-discipleship sa buhay naman po ni Eli at ni Samuel. Alam niyo naman po na si Eli ay isang propeta ng Israel sa time po na kung saan Samuel po ay ipinanganak. Pagkatapos pong ipanganak ni Samuel ay idinedicate po ng kanyang nanay si Samuel sa templo dahil ito po ay pasasalamat niya dahil siya ay pinagpala ng isang anak no po. At lumaki po ang batang Samuel sa pamumuno ni Eli. Sa mga panahong ito ay bihira po ang makarinig sila ng tinig o vision no po galing sa ating Panginoon. So sa unang Samuel chapter 3 verse 1, sabi po dito, Samuel grew up in the temple being mentored by Eli until the day that Eli died. After his death, Samuel then succeeded him and became Israel's prophet. And dito po makikita natin kung paano yung pagme-mentor ni Eli kay Samuel, no po. Dahil nga po ay sila ay nakatira sa templo, so magkasama po sila na sa pamumuhay po nila doon, magkasama po silang kumain, magkasama po silang manalangin, no po. O yung gawain po ng bilang isang priest ay naibahagi ni Eli kay Samuel. Isa pa po sa mga prophet po ng Old Testament ay sina Elijah and Elisha na po. Kilala naman po natin si Elijah na isa po sa magaling na propeta ng ating Panginoon na kung saan ay challenge na po yung mga propeta ng Baal sa Mount Carmel kung sino po yung may pinakamainam na sacrifices sa ating Panginoon. At dito po mismo po ang ating Panginoon ang nag-instruct kay Elijah na i-anoint si Elisha bilang kanyang successor, no? May kita po natin to sa 1 Kings 19:16. We see above that God instructed Elijah to anoint Elisha as his successor. Hindi naman po agad-agad na naging propeta si Elisha, no po. So siya po ay minentored, siya po muna ay diniscipled muna ni Elijah, no po. At nakita naman po natin sa buhay ni Elisha na nakuha niya po yung dobleng power ni Elijah, no po, bilang isang propeta. Nagpatuloy po si Elisha sa pagsunod kay Elijah hanggang dun po sa point na Elijah was being carried off to heaven in a chariot of fire. No po, makikita po natin yan sa 1 King chapter 19 verse 21. Sila po yung mga character sa Bible nung Old Testament po na mga discipler and disciples na nagpakita po ng kahalagahan ng discipleship na po para po maipagpatuloy ang isang misyon o isang gawain. Ngayon naman po ay tignan naman po natin sa New Testament. Syempre po ang pinaka example po dito ay yung samahan po ni Paul and ni Timothy, no po. So alam naman po natin na si Timothy po ay na-convert sa pagiging isang Kristiyano nung sa first missionary journey ni Paul, no po. At si Timothy po ay kinukonsider ni Paul as his true son in the faith, no po. So makikita natin sa 1 Corinthians 4:17, sabi po dito, "For this reason I have sent you Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind you of
my way in life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. So, habang si Paul po ay patuloy na nagtatayo ng iglesia sa Mediterranean po, marami pong Kristiyano ang na-convert. And na-realize niya na kailangan niya po ng isang tao na mapagkakatiwalaan na maki-carried out po yung mission niya after siya po ay kung mamamatay po siya na po. And nakita niya po ito sa young disciple na si Timothy. So si Timothy po ay nag-act as Paul scribe and co-authors po ng mga libro tulad ng 2 Corinthians, Philippians, Colossians, the 1st and 2nd Thessalonians, and Philemon po. At kasama po siya ni Paul sa mga missionary journeys po niya. At nung si Paul po ay nakulong, si Timothy po ang nag-represent kay Paul sa Corinth at sa Philippine po. Tulad po ng kanyang mentor or ng kanyang discipler, si Timothy din po ay nakulong dahil sa kanyang pananampalataya. Ganun pa man ay marami po siyang na-convert ng mga tao sa Christianity na po. Again, this character in the Bible illustrate the model and significance of mentorship or discipleship in the Christian life. Sa ating pong pagbabasa ng mga gospel ay makikita po natin na meron pong nag-iisang master disciple maker at ito po ang ating Panginoong Jesus. At inispend po niya yung kanyang oras, yung kanyang panahon sa public ministry, sa pagdidisciple po. Doon lang po siya nakafocus sa pagdidisciple. At makita po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus yung pinaka-best example kung paano ba tayo magdi-disciple. Una po, sa pagpili niya po ng mga tao na magiging disciple niya, namili po siya ng mga unqualified na po. Ito po yung binahagi ng ating pastora na kung saan po ay hindi po namili ang ating Panginoong Jesus ng mga matatalino, mayaman, bagkus pinili niya po yung mga ordinaryong tao lang, tulad nga po ng unang pagtawag niya sa mga disciple niya na po, na sila Simon Peter at sila John, mga mangingisda lang po sila na po. And makita din po natin sa Mark 2 verse 13 to 17, pagtawag niya po kay Levi, isang tax collector. Hindi po siya namili kahit na po ang taong ito ay isang makasalanan. Ang mga taong ito ay hindi qualified, pero binigyan sila ng ating Panginoong Jesus ng pagkakataon na maging karapat-dapat doon sa gawain po. Makita rin po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagdi-disciple ay yung kanyang relasyon sa kanyang mga disciple, no? Nag-i-spend po talaga siya ng time with them. Sabi nga po ay hindi po tayo makakapag-invest sa isang tao kapag hindi po tayo maglalaan ng oras para dito na po. So, makita po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus yung kanyang pagiging malapit at yung personal na relasyon niya sa kanyang mga disipulo, no? At maari minsan ito ay individual or by group niya na ginagawa, no? Pero ang mahalaga po dito ay yung pag-spend niya ng oras sa mga ito. Makita po natin sa buhay ng ating Panginoong Jesus na gustong-gusto niya na ang kanyang mga disciple ay makita yung kanyang ginagawa at matuto sila sa kanyang mga ginagawa. Makita po natin sa John chapter 1 verse 39, he stated to would be disciples to come and see. So they could come and see, which allowed them to watch and observe and learn. No po? So ganun po ang
ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple. At hindi po dito din mawawala yung pagmamahal niya sa kanila, no? So makita po natin dito yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple, no? Sa John 13, chapter 1, sabi po doon, "Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end." So, nandoon po yung pagmamahal ng ating Panginoon. Nung ibinigay po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang commandment na po of loving one another, ginawa niya po ito na nagbigay po siya yung mismong sarili niya as yung pinaka-ultimate example po, no? So, makita po natin sa John 13, verses 34 to 35. Sabi niya po doon, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another." And sa kanya din pong pagdi-disciple, makikita po natin na nag-enjoy po siya sa fellowship niya sa mga ito. And hindi po niya tinuring na iba ang mga ito, no po. Itinuring niya pong mga kaibigan ang kanyang mga disipulo. Makita po natin sa John 15:15, "No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you." At hindi po nakalimutan ng ating Panginoong Hesus na ipanalangin ang kanyang mga disciples. So he prayed for his disciples all the time po. Sa John 17 po na kung saan ay pinag-pray po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples. Pinag-pray niya po yung protection ng mga ito at yung masanctify po sila, no po, ng katotohanan at ng salita, no po. Ganon din po sa aklat ng Luke na kung saan ay pinag-pray niya po si Simon na ang kanyang pananampalataya ay huwag mag-fail, no po. So nandun po palagi ang pananalangin ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga disciples. And of course, hindi po mawawala doon yung pagtuturo niya po ng mga lessons, kung ano po yung mga dapat na malaman ng mga disciples, na po. Ibinahagi po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples ang mga aral na dapat po nilang matutunan. Makita natin ito sa aklat po ng Mateo, chapter 5, verses 1 to 2. "Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and began to teach them, saying," so ito po yung Beatitudes, no po. So itinuro niya po ang mga ito sa kanila. Aside pa po doon ay ibinahagi po ng ating Panginoong Hesus po ang mga tungkol sa panalangin, kung paano manalangin, kung ano po ang magaganap sa last days, and sino po ang banal na spirito, mga churches, anong klase po ng tao ang mga Pharisees, no po, about sa Sabat, sino po ang Diyos Ama, at higit pa po doon ay ibinahagi niya yung kanyang kamatayan at yung kanyang resurrection, no po. So dito po sa buhay ng ating Panginoong Hesus, makita po natin kung paano po siya kung paano po niya dinisciple ang kanyang mga follower, na po. Makita po natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus na ibinahagi po niya ang lahat ng aral na dapat pong malaman ng kanyang mga disciple. At makita po natin sa buhay niya kung paano po niya tinuruan, ginabayan ang kanyang mga disciples. At sa mga examples na ito na nakita po natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus, tayo bilang mga disciples niya ay hindi po tayo mananatili as disciples lamang.
dapat po tayo ay tumugon din doon sa panawagan na tayo din po ay mag-disciples na po. At makita po natin sa buhay ng ating Panginoon at ma-imitate po natin ang mga ginawa niya. Tulad na lang po ng hindi po siya namili kung sino po yung kanyang magiging disciple na po. Kahit sino pwede, kung sino manandali ng ating Panginoon sa atin ay agampanan po natin yung ating tungkulin sa pagdating po sa pagbabahagi ng kaligtasan na po. Imitate din po natin yung kung paano nag-i-spend ang time, personal life ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. And yung ituro, ibahagi sa kanila kung ano po yung mga pangako, kung ano po yung mga utos, mga salita ng ating Panginoon sa Bible no po. At yung ipanalangin po sila, isama natin po sila palagi sa panalangin natin, kanilang proteksyon, maging ang pagpapala sa buhay nila no po. At dito po makita po natin yung pagpapatuloy po ng gawain o ng misyon na hindi po maputol kung ano man po yung pinagagawa po sa atin. Makita po natin sa buhay po yan ni Moises, na kung saan ipinagpatuloy po ni Joshua yung misyon niya na dalhin po mga Israelita sa lupang pangako. Ganyan din po yung mission po ni Paul, iba po na ipinagpatuloy po ni Timothy, maging yung mission po ng ating Panginoon na lahat po ng tao ay makakilala at magkaroon po ng pagkakataon na maligtas na po. At bilang isang disciples, lahat naman tayo ay naging disciples ng ating Panginoon. May mga tao na ginamit siya para tayo po ay mabahaginan at magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng kaligtasan. At in return naman po, ano naman po yung pwede nating ibalik bilang isang mga disciples na po. Of course po, unahin na po natin yung mga tao na ginamit ng ating Panginoon para maparating sa atin yung mabuting balita na po. Nandyan po siguro ang mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin na nagbahagi po ng mensahe na yun. At syempre hindi po mawawala doon ang ating mga pastora, ang ating pastor na po, na patuloy na nagdi-disciple po sa atin at nagbabahagi ng kanilang buhay sa atin po. So, isa po na pwede nating maibalik sa kanila na po, yung isang pasasalamat po sa kanila po, no, na yung ating pong gratefulness na po sa kanilang buhay dahil inilalaan po nila yung kanilang buhay para tayo po ay alagaan, tayo po ay patuloy na patuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. At sakto naman po no na ang buwan po ng October ay sinicelebrate po natin ang Pastors Appreciation Month po, no. So batiin po natin sila ng Happy Pastors Month po. Pasalamatan po natin sila na po sa kanila pong pagpapagal. Alam po natin na hindi po madali ang mag-disciple, no. Kung isang tao nga lang po hindi ganun kadali. So lalo po sa kanila na marami po tayo na kanila pong inaalagaan at dinidisciple, no. Kaya tayo po ay magpakita ng pasasalamat at ng gratefulness sa kanila. Lagi po natin silang isama sa ating panalangin na po. At bukod pa po dun ay kung
makapagbigay tayo ng something sa kanila no po, na pagpapakita ng ating pasasalamat at pagpapala na rin po dahil sila po ay naging pagpapala sa ating buhay no po. Makita po natin na sa Bible po ay binanggit din po doon yung pasasalamat po sa mga tao na nagbabahagi po sa atin. So tingnan po natin sa unang Timothy 5:17. Ang sabi po doon ay, "The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching." na po. And tingnan din po natin sa Hebrews 13:7, "Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith." na po. So, muli po, Happy Pastors Day po kay Pastora Myra at kay Pastor William. na po. And also as a disciples, aside from being thankful and grateful sa ating mga pastors o mga tao na dinadala ng Panginoon sa atin para ibahagi sa atin ang kanyang salita, napakahalaga din po ang pagiging praiseful natin sa ating Panginoon at yung pagbibigay natin ng honor sa Kanya no po. So, hindi po mawawala ang pasasalamat at pagbigay ng glory and honor sa ating Panginoon pagdating po, dahil sa Kanya po nagmula ang lahat no po. Kaya nararapat lamang na ibabalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pagsamba. So sa Hebrews 13:15, "Through Jesus therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name." na po. So, yun po ang huwag nating makakalimutan sa tuwing tayo po ay sa ating buhay po, no? Yung forever grateful tayo, praiseful and giving honor to God. Kasi talaga nga naman po lahat ay nagmula sa Kanya, kaya nararapat lamang po na Siya ay papurihan sa lahat ng pagkakataon. Lahat po tayo ay naging disciples ng ating Panginoong Yesus. Lahat po tayo ay bunga ng pagbabahagi niya more than 2,000 years ago na po. And sabi ko nga, ang bawat isa sa atin ay may ginamit na tao ang ating Panginoon upang maibahagi ang mabuting balita na po. And as we imitate po yung mga ginawa ng mga characters sa Bible, na kung paano sila nag-disciple, ay wag po nating makalimutan ng kahalagahan ng gawain na ito no po, na kung makikita po natin ang buhay na ating Panginoong Jesus ay nag-focus po siya sa pagdi-disciple no po. So nais po ng ating Panginoong Jesus na ito po ay magpatuloy from generation to generation. So we have to pass it on sa mga susunod pa po sa atin no po. And napakahalaga po nito para po sa pagpapatuloy ng gawain, sa pagpapatuloy po ng misyon na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Mapalad po ang iglesia dahil po sa kabila po ng nangyari na ito pong pandemic na po, marami po ang na-stop sa atin po. Na 2 years tayo hindi nakapag-DVPS, 2 years din po tayo na wala tayong crusade. Totally nawala po yung ating pag-evangelist po natin, o pag-share ng word po natin. But praise God po dahil po ang iglesia po ay nagpapatuloy po pagdating po sa discipleship po ng ating mga kabataan. At purihin po ang buhay po ng ating mga kabataan na patuloy na
na uma-attend at nagpapadisciple na po. Ganun din po sa buhay ng ating mga young pro na ngayon po ay nakakatuwa kasi sila na rin po ay nagdi-disciple na rin po sila, no? So sila na po ang ginagamit natin pagdating po sa mga ganitong gawain. And tayo po na mga elders ng church na po, let's continue to pray for them, sa ating mga kabataan, na magpatuloy po na mag-disciple, patuloy po na mag-undergo ng discipleship training na po, para po maging equip po sila sa pagbabahagi ng kaligtasan na po. So, and habang tayo po ay nandito pa at may kakayahan pa tayo para magpatuloy o ituloy yung mission na ito na iniwan ng ating Panginoong Hesus na go and make disciples of all nations, ay grab po natin every opportunity na gagamitin po tayo ng ating Panginoon na po. Kahit saan, kahit sino, kapag inilagay po tayo ng ating Panginoon doon, ay gampanan po natin ito po. Sa mensahe po ng ating Panginoong Hesus sa umagang ito, He commanded His disciples or His follower, that includes me and you, na to go and make disciples na po. And all of us na nakakilala sa ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, we are commissioned to be ambassador of His kingdom na po. At napakahalaga po sa atin na ibahagi sa iba ang gospel o ang mabuti. And in 1 Corinthians 15 verses 3, "For what I receive I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the scriptures, and that appeared to Cephas and to the 12. And this is the gospel of Jesus Christ, and let us pass it on." Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo po sa amin sa umagang ito. Pagpapaalala sa amin kung gaano po kahalaga ang pagdi-disciples, Panginoon. Dahil nga po sa gawain ito, Panginoon, na inyo pong kinuman sa iyong mga follower, magpapatuloy po ang gawain, Panginoon. Magpapatuloy po na maipakilala ka, Panginoon, sa lahat ng tao. Maipakita po ang iyong pagmamahal, maipakita po ang iyong kadakilaan sa bawat isa, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magampanan po namin ito faithfully, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mga discipleship training, Panginoon, ng Iglesia, na ito po ay lagi niyo pong gabayan, Panginoon. I-anoint niyo po yung mga tao na gagamitin niyo po na magbabahagi ng mga salita mo, Panginoon, sa aming mga kabataan. Ganon din po, Panginoon, ipinapanalangin namin lahat po ng aming kabataan na ilagay mo po sa puso nila, Panginoon, ang magkaroon po sila ng puso na handa po lagi na magpaturo, Panginoon, at tanggapin po yung inyo pong command, Panginoon, na sila po, Panginoon, ang magpapatuloy ng gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Panginoon, sama-sama po kami na lumalapit sa iyo at ipinapanalangin po namin ang aming mahal na pastora at ang aming mahal na pastor. Salamat po sa kanilang buhay na patuloy po nilang ibinabahagi at ipinapagamit sa iyong gawain. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat, paggagabay, Panginoon, ang patuloy na pagbigay ng kaalaman, ng wisdom, Panginoon, na kung paano po nila, Panginoon, pamumunuan, Panginoon, ang Iglesia. Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon.
extend mo po ang pag-iingat, paggabay at pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. At muli, Panginoon, sa isang linggong darating, Panginoon, ay patuloy po namin itinitiwala sa inyo, Panginoon, ang aming buhay. Kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. Ang patuloy na proteksyon, Panginoon, ang patuloy na kagalingan, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na comfort, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na kapayapaan, kagalakan, Panginoon, ang ipagkaloob mo po, Panginoon, sa bawat isa. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, at sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ng anak na si Jesus, aming Diyos na kapagligtas. Amen. Blessed Sunday po sa lahat. A call is given to us all, a mission for saving the lost. Go make disciples of all nations. Go share the good news of salvation. You are the light of the world, the people that God has chosen. So shine forth with love from our Father above. With all my heart will I do my part. It starts with me, the fulfilling of His call. It starts with me to reach one for His cause. For this gospel of His kingdom shall be preached in all the world, then He will come. It starts with me. We are the light of the world, with a mission for saving the lost, Making disciples of all nations, showing to all that Jesus is Lord. It starts with me, the fulfilling of His call. It starts with me to reach one for His cause. For this gospel of His kingdom shall be preached in all the world, then He will come. It starts with me. I am a disciple, discipling for Jesus. We are His disciples, discipling for our Lord. It starts with me, the fulfilling of His call. It starts with me to reach one for His cause. For this gospel of His kingdom shall be preached in all the world, then He will come. Yes, He will come. It starts with me.